Tayo po ay magbuklat ng ating Biblia sa lugar ng Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 sa verse number 1. Ngayon pong umaga, magsisimula po ako ng series. Ang tawag ay Growing in Faith. Ito pong series ay hango sa Hebrews chapter 11. Siguro sa mga 4 na buwan, wala naman sigurong 6 na buwan. At pag-aaralan natin ang mga tao na nakikita natin sa chapter 11. Ang mga tao na to ay nabuhay sa pananampalataya. At kagaya ng ating tema ngayong taon, Faith that Removes Mountains, we will be talking about faith a lot. Ang ating Sunday school, pananampalataya rin. And I tell you, kapag ang pananampalataya natin ay tumibay, maraming problema ang mawawala sa buhay natin. Yan lang naman ang problema, kaya ang daming problema, we cannot trust God. Yun lang naman ang ang aking nakikita. And so this morning, I'd like to preach a message entitled, Believing is Seeing. Okay, tayo po tumayo. Let us all stand. Hebrews chapter 11. Simulan po natin sa verse 1. The Bible says, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. So alam mo ng dalawa, and then we will go through the chapter hanggang verse number 40. But this morning, 2 talata muna ating pasisimulan sa ating series. Tayo po tumungot pumikit. And let us pray. Father in heaven, we thank you for Christ that you have given to us sa magitan po ng pananampalataya na pinagkaloob mo upang kami ay makakilala sa iyong anak na si Kristo. Ay kami po ngayon ay nasa landas ng Kristiyanong buhay at kami po ay sa pananampalataya lamang nabubuhay. Kaya't mahalaga na kami po ay lumago at tumibay sapagkat maraming pagsubok sa daigdig at ang aming nga pong pananampalataya ay susubukin. And so I pray that you will develop our faith so that when trials do come, we can stand and continue on. Pagpalain mo po ang bawat makikinig at ganoon din higit sa mga bisita. At kung sino man ang wala pa kay Kristo, bigyan mo po ng pananampalataya na si Kristo ang tanging makapagliligtas sa amin sa kasalanan. Kaya't Panginoon, pagpalain mo po ang mensahe na ito at ganoon din po ang iyong likod. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Our title this morning is Believing is Seeing. And I know the world says to see is to believe. Yan din ang sinabi ni Tomas nung dumating ang Panginoon. At sa kanyang glorified body, siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad, wala si Tomas, absent. And so the next week, the following time na sila po yung magkakasama, dumating ang Panginoon at ito nga po, nakita niya, kasi sabi niya, hindi ako naniniwala na buhay si Kristo. Sabi, hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Pero sa ating mga Kristiyano, believing is seeing. And that is what the Bible says. It is the opposite of what the world thinks. Ganun naman parati, di ba? Kung ano sinabi ng mundo, ang Kristiyano kabaliktaran. And it was Christ that said to Mary, sabi ng Panginoong Jesus kay Mary, If thou believest, thou shouldest see. Kung ikaw ay maniniwala, Maria, makikita mo. And so, naniniwala tayo na kailangan magsimula sa pananampalataya. There are several chapters in the Bible that are famous. Marami. For instance, 1 Corinthians 13. Ano yan? Yan yung love chapter. Genesis chapter 1, yan yung creation chapter. Pag dumako ka sa Exodus 20, that is the 10 Commandments chapter. Pero pag dumako ka sa Hebrews 11, everybody knows that this is the faith chapter. Sapagkat dito sa chapter 11, pinapaliwanag kung ano ang pananampalataya at iba't ibang karanasan ng mga mananampalataya sa lumang tipan pagdating sa faith. Kasi alam mo, ang faith natin magkakaiba. Merong faith sa
sa salvation, merong faith sa sa mga bagay na material, may mga faith sa mga bagay na pinansyal. So maraming klase ng faith, and this is important to study because faith is the foundation to the Christian life. Ito ay foundational sa buhay Kristiyano. Pag ikaw ay Kristiyano, kailangan mo ng faith. And simula pa lang tayo nakakilala kay Kristo, paano nangyari yon? Nanampalataya, faith. Paano tayo magpapatuloy sa buhay na ito? Faith. Paano tayo lalago? Faith. So kailangan natin pag-aralan ang faith. Sa Luke 17:5, sabi ng mga alagad sa Panginoon, Lord, increase our faith. Ito yung mga alagad. You would think na hindi na nila kailangan sabihin yun. Kasi kasama nilang Panginoon. I mean, they had the best teacher. Pero hindi, sinabi pa rin nila eh. Because tayo pong lahat sa pananampalataya, magkakaiba tayo ng level. Merong bagong ligtas. Medyo, medyo baguhan pa. Kinakabahan pa. Lalo pag niridicule at ng mga kaibigan, di ba? O kaya naman may matatagal ng mananampalataya. Now, you would think na matitibay na yan. Pero sometimes that's not the case. Maraming matatagal ng Kristiyano, hindi nagsisimba. Matagal ng Kristiyano, wala naman pinaglilingkod. You see, ang pananampalataya ay hindi mo rin masasabi sa tagal ng gano'ng katagal ka na sa Panginoon. But nevertheless, ang levels ng faith natin magkakaiba. Merong pagdating sa pinansyal, kinakabahan. May mga tao sa pinansyal, madali na yan, God will provide. Magkakaiba ng level. May mga Kristiyano, ang pananampalataya, nilulumot na. Hindi nagagamit. Pero that is why we need to study faith. Because it's the foundation of who we are as Christians. Dito, sabi nga, the just shall live by faith. Di ba? So, lahat tayo, saan mang antas ng buhay pananampalataya, ay kailangan pa rin tayong lumago sa pananampalataya. Kanina nga, sinabi ko sa Sunday School, can you imagine si Paul? Si Paul, sinusubok pa rin ng Diyos. Di ba, sabi sa 1 Peter 1:7, ang ating pananampalataya ay susubukin na parang ginto na nilagay sa apoy. Isipin bakit si Paul? Kailangan pa ba ni Paul tumibay sa faith? Siya na nga ang pinakamatibay sa lahat. Pero marami pa rin siyang pagsubok. At siya nagsabi na ang pagsubok ay para ang faith natin ay makita kung gaano kahalaga at ma-reveal yung faith na nasa atin. Kasi minsan, akala natin matibay ang faith natin. Hindi naman pala. Pag dumating sa kaunting problema, hindi kinakaya. Kaya saan man tayo naroroon, kailangan nating pag-aralan kung paano tayo magkakaroon ng matibay na pananampalataya. Sapagkat I tell you, trials will come and you better be prepared. Pag ikaw ay hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nananalangin, hindi ka nagsisimba, pagdating ng pananampalataya, baka ikaw ay parang isang dahon na nung humangin, biglang lumipad. Dapat tayo ay matatag. Okay? Now, ang chapter 11, isang magandang chapter, hindi lang ito all about faith and the experiences of the Old Testament saints when it comes to all kinds of difficulties. Ang Hebrews chapter 11, when you read this chapter, para kang na-overview mo ang Old Testament. Kasi yan, simula kay Cain hanggang kina Daniel, parang kinikwento yung buhay ng mga iba't ibang panahon at iba't ibang mga propeta, kung anong nangyari, anong laban meron sila, anong paninindigan ang kanilang ginawa. So magandang chapter 11 because you can kind of survey the Old Testament. So yan ang maganda dyan. And nung sinulat ito, hindi natin alam kung sino nagsulat, kalimitan sinasabi si Paul ang nagsulat nitong Hebrews. If that is the case, 14 na aklat ang sinulat ni Paul sa 27. Higit kalahati, siya ang may nagsulat. Of course, ang author ay Diyos. Siya ang human author. Siya yung ginamit ng Panginoon. Pero hindi natin alam kung sino nagsulat. Pero when it was written,
Siyempre, kung ang mananampalataya naghahanap ng ano bang pananampalataya, babalik ka sa Old Testament kasi ang Bible nung time na to, Old Testament lang. Nung time ni na Paul at ni na Peter, ang Bible nila walang New Testament. Sila nga ang nagsulat so lahat ng pagsabi, okay, let's talk about faith. O sinong example? O sina Abraham, sina David, sina Jacob, sina Moses. Sapagkat yun ang nag-i-exist na Bible at the time that this was written. And so ang ginawa, nilagay dito, kung sino man ang sumulat, si Paul man, ay nilagay dito yung iba't ibang karanasan. Ito ay para sa atin, para tayo matuto. Kung sila'y humarap sa ganong mga pagsubok, paano naman ang ating gagawin kung tayo ay magkakaganon din? So ngayon, ang gagawin natin, aaralin natin ang chapter 11 para matuto tayo sa karanasan ng mga Old Testament saints. Kung paano sila nagtagumpay, because let me tell you, kahit nga hindi Kristiyano, sinusubok. And so, ang benefit natin mga Kristiyano, meron tayong source of, meron tayong source of strength. Pag may pagsubok, alam natin, meron tayong Bible, meron tayong pattern. At kaya tayo nabubuhay sa bagay na yan. Now, ngayong umaga, dalawang bagay ang aking tatalakayin, which is the working definition of faith. Now, last Sunday school, last week, tinalakay ko na to. Kaya lang, lesson 1 natin sa Sunday school is about chapter 11. Kaya lang, nag-aral ako ng bago, pero ganun din naman. Kung wala kayo nung last Sunday school, last week, maiintindihan nyo kung ano yung lesson namin na yon. Medyo may konting ulit. But number one, faith is the substance. And by the way, ang definition ng chapter 1 and 2, being sure of what you hope for and being sure of what you do not see. Yan ang basic definition. Ano ang faith? Yan yung katiyakan ng iyong inaasam at katiyakan ng mga bagay na hindi mo naman nakikita. Okay? So yun ang pag-aaral natin ngayong umaga. Number 1, faith is the substance of things hoped for. Okay? Yan ang sabi sa verse 1. Now, faith is the substance of things hoped for. Now, this is not the first time sa Hebrews na ang faith ay binanggit. Binanggit ito actually sa book of Hebrews 31 times. Ang salitang pananampalataya. Pero sa chapter 11, 24 times. And that is why we say ang chapter 11 talaga ay faith chapter. Now, sa chapter 6, chapter 10, chapter 11, chapter 12, chapter 13, maraming faith lesson ang makikita natin. Pero ang kahulihan na mention ng faith bago chapter 11 ay chapter 10 verse 38. Natin niyo po ha. Ang sabi sa chapter 10 verse 38, now, the just shall live by faith. O tigil muna tayo doon. Now basically, yung talata na yun ay galing sa Habakkuk chapter 2 verse 4. Sabi doon na tayo yun, tayo the just shall live by faith. Kailangan mabubuhay tayo sa tiwala sa Diyos. Hindi maaaring hindi ka magtiwala sa Diyos, hindi tayo mabubuhay ng ganon. Now, ano ang context nitong the just shall live by faith? Ito ay ginamit ni Paul sa Romans, sa book of Romans, Galatians, at nakikita natin ulit sa Hebrews. Sabi diyan, the just shall live by faith, ay hango po ito sa Habakkuk, Old Testament. Ngayon, ano nangyayari during the time ni Habakkuk? During the time, yung mga Jews na naging Christians, may persecution. Sinasabi ng Panginoon, alam mo, kahit may persecution, kahit inuusig, abay, huwag kayong bibitaw sa pananampalataya. Ibig sabihin, si Kristo pinako, hindi totoo yung kanyang sinabi. Porke ang Kristiyano ay hindi majority nung time nang dumating ang Panginoon, ibig sabihin, the majority is right. Hindi. Yung faith kailangan ay hindi nagbabago. Kailangan maniwala ka sa sinabi ng Panginoon kahit na it doesn't look like we are winning this faith battle.
Kasi, kaya sinabi doon sa Old Testament, kasi yung mga Kristiyano na mga Hudyo, talagang pinapatay, kinukutya, para bang naglagay ka ng simbahan sa Afghanistan. Hindi madali. And during the time na ang mga mananampalataya na ito sa Middle East ay nangangaral, sila talaga ay medyo outnumbered sila. So ngayon, sinasabi sa Hebrews, ang Panginoon ang fulfillment ng batas. Pag nanampalataya kay Kristo, lahat ng batas parang nagawa mo na rin. Kaya akit ka sa langit kasi nagawa mo na lahat ng sinabi ng Diyos. Totoo ba nagawa natin? Ayon sa pananampalataya kay Kristo. Kasi ang sabi ng Hebrews, kapag kay Kristo ikaw ay nanampalataya, lahat ng kanyang righteousness ay mabibilang sa iyo. Kaya ngayon tayong nanampalataya, merong langit sapagkat yung righteousness ni Kristo ay napasa atin nung nanampalataya tayo sa Kanya. So basically, sinasabi dito sa Habakuk na lahat ng mga biyaya na inyong nakamtan kay Kristo, bagamat kayo inuusig, hindi mababaliwala. Magpatuloy kayo. Kahit na ganyan ang itsura ng labanan. Alam mo tayo ni Paul? Ilan lang silang Kristiyano? Parati siya nakakulong. 7 beses, 7 beses. May isipin mo kung Kristiyano ka, totoo ba talaga to? Ay ang aming leader Una, pinako. Si Peter pinako din. Si Paul nakakulong. Parang bibitaw ka, di ba? Kasi ilan lang kayo. Pinaglalaban mo, everybody's against you. Buong daigdig against you. Ilan lang kayo? Nung nagsimula sila, sa Acts 2, ilan sila? 120 Christians. Imagine 120 Christians. Kailan ito? 2,000 years ago. Anong panahon? Mga 30 AD. Anno Domini, in the year of the Lord. Ilan lang Kristiyano? So, parang bibitaw ka talaga. Kaya yung faith, sabi ni Habakuk, sa Old Testament, mga kapatid, huwag kayong bibitaw. Kahit kayo inuusig. May katotohanan itong lahat na ating sinasabi. Kaya sinabi doon, the just shall live by faith. Yun ang background ng phrase. Galing sa Habakuk. Kasi ganun din ang problema nila. Ang mga pagdating mo sa aklat ng Hebrews, ganun din. Yung mga Jews na na-save ay inuusig pa rin hanggang ngayon. At actually hanggang ngayon nga. Okay, una, the substance of things hoped for. Okay? Ano ang faith? Ang faith ay substance. Ano ang substance? Ang substance, di ba yung sub, ilalim? Hindi ba ang stance, tindig? Di ba? Di ba sa military, yung stance? Yeah. Yung stance, yung tindig. Meron kang tinatayuan. Yung nasa ilalim, sub, yung ilalim ng tindig, yun yung tinatayuan mo. So, ang faith, ibig sabihin, meron kang tinatayuan. Hindi ka parang, naniniwala ako sa Diyos, pero parang figment of imagination. Hindi. Ang faith ay parating may substance, o merong, now, you can also think of it as a foundation. Pag ikaw ay nakatindig, kailangan nakatindig ka sa isang pundasyon para matibay. Mas matibay ang pundasyon, mas malaki ang building na pwede mong itayo. So, kaya sinabi yung by definition, ang pananampalataya, hindi lamang yan wishful thinking, ay sana may Diyos. Wala pa nakakita sa Diyos, di ba? Ay sana may Diyos. Hindi ganun ang faith. Ang faith, meron talaga siyang foundation na tinatayuan. Hindi ang faith, pumikit ka at sumakbang, bahala na ako, mahulog ka dyan sa Hindi ganun. Ang faith ay meron siyang object, meron siyang pinatutungkulan. Okay, now, in other words, faith is being sure of what you are hoping for. For instance, heaven. Ang heaven ay pag-asa na meron tayo. Pag tayo namatay, meron tayong pag-asa ng langit. Now, yun ay faith. Bakit? Sapagkat, una, hindi natin nakikita, kaya nga faith Pero, hindi yun parang nasa hangin lang yung lahat ng ating imahinasyon. Hindi. Ang langit ay isang tunay na lugar. Sabi pa, paano
paano nagkaroon ng tunay? Hindi naman natin nakita. Kasi nga, ang faith ay substance of things that we are hoping for in the future. Something to stand on. Kaya sabi dyan, faith is the substance. Ano yung substance? Something na tinatayuan. So, ang pananampalataya ay isang bagay na tinatayuan mo. Hindi ka nag-i-imagine. Meron ka talagang tinatayuan. When you say, I believe in God, meron kang tinatayuan. Hindi lang yun basta may Diyos, pero, hopefully may Diyos nga, kasi hindi ba natin alam, hindi ganun ang faith. Ang faith, meron kang tinatayuan, meron kang substance. At parang substance, yung laman, di ba? Pag may sustansya. Parang gano'n, may laman. And so, faith is the foundation in our life that keeps our hopes alive. Kasi ito mo, bakit tayo nagpapatuloy bilang Kristiyano? Gawa nung pananampalataya, meron tayong pag-asa. And so, nagpapatuloy tayo. So, ang faith ay substance sa mga bagay na inaasahan natin. Now, without faith, bakit ka pa magpapatuloy sa Diyos? Ba't ka mananalangin? Dito bakit tayo nananalangin? Kasi may Diyos na kausap. Paano mo nalaman? Faith. Faith kasi yung tinatayuan mo, yun yung tinitindigan mo. Sabi, wala naman nakapag-prove ng Diyos kaya nga faith ang nag-prove. In other words, naniniwala tayo may Diyos, naniniwala tayo sa Kanyang mga pangako, sapagkat gawa ng faith na meron tayong tinatayuan. Okay? At yun yung pananampalataya. Now, ano yung hope? Hope is the absolute assurance based on God's Word. Ano ba yung tinatayuan natin sa mga bagay na ating inaasam o hino-hope? Ang hope, yung mga bagay na sinabi sa Bible na gagawin ng Diyos para sa atin. Halimbawa, langit, korona sa langit, mga reward sa langit, mga bagay na Kanyang gagawin sa atin. Yun yung ating mga hope, which is based on what God said. Okay? Hindi tayo basta nagsabi, meron Diyos, may halimbawa, anghel. Ang mga Kristiyano ay may anghel na may guardian angel. Totoo yung guardian angel. May guardian angel. Paano natin nalaman? Faith. Kasi sinabi ng Panginoon Sinabi ng Panginoon, naniniwala tayo. That settles, di ba? Therefore, hope is not wishful thinking. Hindi yun, sana may langit. Sana may Diyos. Sana may gantimpala. Hindi ganon. Ang hope, meron tayong hope kasi hindi ito wishful thinking. Hindi ito being positive. Hindi, positive ka lang. Na meron talagang Diyos. Kahit hindi natin, baka wala. Pero be positive. Hindi ganon ang hope. Meron tinatayuan yung ating pag-asa, pero yung pag-asa, hindi yun basta ganon lang. Or hoping for the best. Hindi ganon ang hope. Therefore, let me give you an example. Ang hope ay hindi, nakatayo ako sa building, 10-story high, sabi, ako'y may pag-asa na pag ako'y tumalon, ako'y mabubuhay. Hindi yun hope. Gawa ng ang hope ay mga bagay na sinabi ng Diyos sa Kanyang salita. Yun yung mga bagay na pinanghahawakan natin. So, kung meron tayong pananampalataya sa mga bagay na sinabi ng Diyos, at yung mga sinabi ng Diyos ay mga bagay na totoo. Kaya tayo nakapagpapatuloy sapagkat may pag-asa tayo sa mga sinabi niya. So therefore, hope is waiting with confidence. So yung pag-asa ay yung mga sinabi ng Panginoon ay ating inaasam-asam. Na isang araw, mararating ko yung tahanan ng Diyos na Kanyang sinasabi sa Kanyang salita. So yun yung hope. Meron tayong hope na paano pananatiliing buhay ang pag-asa? Kailangan meron kang strong foundation. Hindi tayo basta sana ganito. Hindi ganon. Ang ating panampalataya ay nakabatay sa mga bagay na sinalita ng Diyos sa Biblia at ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at dito tayo nakatayo. Ano tinatayuan natin? Ito. So, paano natin nalaman kung totoo yan? That's another lesson. Pero for instance, si Jesus Christ isinilang. Simula Isaiah, sinabi, ilang taon, di ba? Mga 700, 800 years. From the time sinabi,
yung there's a virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. So therefore, itong pangako nangyari sa Matthew chapter 1. Ang tagal niyan. Nangyari. Saan nga naman pinanganak ang Panginoon? Bethlehem. Nakapunta na ba kayo doon? Church of the Nativity? Although, ako nakarating na doon. Personally, nakita ko na yung lugar eh. Pero ako, I doubt kung doon talaga pinanganak. Kasi, palay ko, wala naman nakakaalam eh. Kaya lang, they say doon eh. pero, hindi ang pananampalataya batay sa hula, batay sa sana. Ang ating pananampalataya ay nakatayo sa pag-asa buhat sa pangako ng Diyos sa Bible. Okay? So, dyan galing ating pananampalataya. Katulad ba ng second coming? Ang tawag sa Bible sa second coming is the blessed hope, ang pinagpalang pag-asa. So, hindi ba naniniwala tayo si Kristo'y darating? Naniniwala ko na may rapture. Darating ang Panginoon, kukunin ng mga banal, may iwan dito yung mga hindi pa na-save, at darating ngayon si Antichrist. So, 7 years, paghihirap sa lupa. Naniniwala ko doon. Now, ang tawag doon ay blessed hope. Hindi ibig sabihin, hopefully, dumating si Jesus Christ. Hindi. Ginamit lang yun kasi sa Tagalog kasi magkaiba. In fact, ang word na prophecy sa Tagalog ay hula. Para bang inuhulaan, pero hindi. Ang prophecy ay mga bagay na mangyayari in the future. Pero sa Tagalog, ang Tagalog ay hula. Pero yung pag-asa, hindi parang sana, hindi. Ang second coming ay blessed hope, ang langit ay ating pag-asa, ang mga bagay na magaganap pag-akit natin sa langit ay mga bagay na inaasam pa natin ngayon. Okay, so una, ang pananampalataya, siya yung tinitindigan, siya yung pundasyon, siya yung substance. Pangalawa, ano sabi ng chapter 11 verse 1? Una, ang faith ay substance o siya yung foundation. Pangalawa, faith is the evidence of things not seen. Okay? Pangalawa, ang pananampalataya ay ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Kasi kung nakikita, hindi mo na kailangan ng faith. Pero kung hindi mo nakikita, kailangan mo ng faith. Okay, talakayin natin ito. So, pananampalataya ay ebidensya sa mga bagay na hindi nakikita. Na una, if you can see it, then it is not faith. Kung nakikita mo, ay hindi faith. That's why ang Panginoon, naniniwala tayo sa Diyos, yun ay faith. Kasi hindi naman natin nakikita ang Diyos. So, ang langit, hindi natin nakikita. So, naniniwala ka ba? Ako naniniwala. Ba't ka naniniwala? Because of my faith in God. Nasabi niya, may langit, and I believe Him. Naniniwala ba ako sa Bible? Of course, kasi nangyari yung sinabi dyan, nangyayari. Sabi dyan, ipapanganak na tagapagligtas sa Bethlehem. Nangyari, di ba? So, ako, I believe. Okay, so, ang evidence ay ebidensya. So, ang ebidensya na totoo yung hindi mo nakita, ay yung pananampalataya. Na, ebidensya, pag merong detective, si Sherlock Holmes, naghahanap ng mga evidence, na mga papel na nasa crime scene, yan ay evidence. Na ang pananampalataya ay yan yung evidence na merong Diyos. Naniwala ka ba may Diyos? Oo. May ebidensya ka? Oo. Ano yun? Pananampalataya. Yun ang evidence na meron tayo. In other words, ang evidence is the proof or conviction. Now, ano yung word na conviction? Ikaw ay nako-convince. Naniniwala, nako-convince. Bakit? Kasi may evidence ka. Anong evidence mo? Pananampalataya. Di ba? Pananampalataya, ito yung ebidensya sa puso mo patungkol sa mga bagay na hindi mo nakikita pero totoo. Paano naging totoo? Hindi mo naman nakita kasi nananampalataya ka. So, ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya, yun yung pundasyon ng iyong mga inaasahan. Doon ka nakatindig. Pangalawa, itong ebidensya ng mga hindi mo nakikita, pero sinabi ng Diyos
Therefore, totoo yun. Kasi sinabi ng Diyos eh. Ano ba, sabi ng Diyos may anghel. Naniniwala ka ba may anghel? Naniniwala ko may anghel. Bakit? Eh, sinabi ng Diyos eh. Eh, anong ebidensya? Faith. Kasi faith is the evidence of things not seen. Kaya ka naniniwala kasi may ebidensya kang nakita. Yung hindi mo nakikita. At yun yung iyong pananampalataya. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. Tayo po yun ha. Ang Kristiyano ay lalakad by faith. 2 Corinthians 5:7. Hindi tayo lalakad kung ano pa, hindi by sight. Hindi tayo lumalakad ayon sa nakikita. Hindi. Lumalakad tayo sa pananampalataya, pero hindi natin nakikita yung ating, di ba, yung mga pangako ng Diyos in the future, hindi natin physically nakikita. Alam ba, pag tumingin ako sa langit, ang ganda ng tahanan ko sa langit ah. Parang makinang. Hindi wala tayong makikita. Lumalakad tayo by faith. And so, here's the thing. Again, believing God is faith because hindi natin nakikita ang Diyos. So, kung nakikita, hindi na kailangan ng pananampalataya. Parang ganito yan eh. Ako'y magpapagawa ng sasakyan, kailangan ko ng 10,000 pesos. Eh ngayon, namumroblema ako. Pero pagtingin ko sa bank account, halimbawa lang, pagtingin ko sa bank account, may 10 milyon. Halimbawa. Hindi pananampalataya sa akin na mapagawa yung sasakyan ko kasi kita ko may budget eh. Di ba? Hindi na pa, pero yung ikaw ay magpapagawa ng sasakyan, 10,000, tas wala kang bank account, ay pananampalataya. Sana magawa itong sasakyan, hindi ko alam kung saan yung gagaling ang pera. Hindi mo nakikita. Pero naniniwala ka. Pero yung meron kang pagkukunan at kailangan mo ng malaking halaga, hindi faith yun. Ang faith ay hindi mo nakikita. Kasi kung nakikita mo, hindi yun faith. And so, ang faith ay yung evidence sa mga bagay na hindi nakikita. Okay, ganun muna ha. Pangalawa, if it is not real, then it is not faith. Okay, pangalawa. Siguro dito ko medyo i-emphasize. Kapag ang isang bagay ay hindi tunay, hindi mo masasabing pananampalataya. Okay? For instance, ang pananampalataya ay hindi ito yung mga bagay na hindi totoo na hindi mo nakikita. Ang pananampalataya ay yung mga bagay na totoo na hindi mo nakikita. Hindi yung mga bagay na hindi totoo. Let me give you an example. Halimbawa, tumataya ka sa loto. Ay, may loto pa ba? May loto pa ata, di ba? Ngayon, halimbawa, sabi mo, ako'y tataya at ako'y mananalo. Ako'y mananalo talaga kasi kailangan ko ng pera, kailangan manalo ko. At ako'y naniniwala sa aking pagtaya, ako'y mananalo. Hindi faith yon kasi yung iyong pinagbabatayan ay mali. You cannot have faith in the wrong thing and call it faith. Di ba? Halimbawa, ako'y mananalangin sa mga imahe. Naniniwala na yung imahe ay may buhay at nakikinig ng panalangin ng mga tao. So, sa akin, hindi totoo yun. Hindi faith yung mag-pray ka sa mga ganon sapagkat hindi naman totoo yun eh. When you talk about faith, yan yung mga bagay na totoo. Hindi mo nga lang nakikita, kaya nga faith. Pero ito'y nakabatay sa mga bagay na tunay. In other words, ang faith ay hindi parang hocus-pocus na, pero ang faith ay merong spiritual na bakal at simento. Yun yung pananampalataya. Pero sabihin mo, ako'y tataya at ako'y mananalo. May alam niyo may nagpe-pray na ganito, Panginoon, kine-claim ko na. Kailangan ko ng 10,000 at kine-claim ko na ngayong araw na to, may 10,000 ako sa kamay. Hindi, ikaw lang yun eh. Maaaring sabihin, di, parang wala ka namang pananampalataya, nagpe-pray ka. Hindi, ikaw ang nagbibigay ng terms eh. Panginoon, kailangan ko ng 10,000, ngayon na.
Ako naniniwala by faith. May 10,000 mamaya. Hindi faith yun eh. It's not based on reality. That is not based on the truth. Ang faith kailangan, bagamat hindi mo nakikita yung mga bagay-bagay, no? Kailangan batay sa mga tama at sa mga tunay. Hindi ka pwedeng manampalataya sa mga hindi sinabi ng Diyos sa Bible. Yan ang ano niyan. Here's the process. Tulungan kayo ng process. Ganito ang process ng faith. May sinabi ang Diyos and you agree. Ang tawag doon, agreement. Sabi ng Panginoon, pag nanampalataya ka sa aking anak, ikaw ay maliligtas. Pag namatay ka, langit. Do you agree? Sabi mo, I agree. Number, agreement. Pangalawa, attitude. Okay? So kung si Kristo ay nakapagliligtas and you agree, well then anong attitude mo? Ay ako'y magtitiwala. Kasi siya ang attitude ko, ay tatanggapin ko yan. Okay, agreement, nag-agree ka. Pangalawa, attitude, magtitiwala ka. Pangatlo, action. Tatanggapin mo si Kristo. Yan kasi ang faith process. Na may sinabi ang Diyos, naniwala ka eh. Na kung di ka naniniwala, that's your business. Kung walang Diyos, walang langit, edi forget it. Di ba? Pero kung ikaw ay naniniwala, yan ay sapagkat you are in agreement with God, your attitude is to trust what He said. And your action is to put it into reality. Di ba? Na ikaw ay, tanggapin mo yung ganon. Kasi sinabi ng Diyos eh. And so, ang pananampalataya ay ebidensya ng mga bagay na hindi mo nakikita, pero gawat na ng palataya ka, nagkaroon ka ng, parang may nakita ka. For instance, nakita ko na ba ang Diyos? Hindi. Pero nakikita ko sa mata ng aking pananampalataya. Yan ang sagot ko. Naniniwala ka ba sa langit? Hindi ko pa nakita ang langit, pero naniniwala ko kasi nakita ko na may evidence ako based on my faith in what God said. Kasi sinabi niya, naniniwala ako eh. Kung ayaw nyo maniwala na may impyerno, you'll find out when you die. Kung naniniwala ka na may langit, you will also find out when you die. But you better accept it while you can. Because tomorrow may be too late. Diba? Life is, what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then what? Vanisheth away. Life is quick. Huwag tayong kaya kung may gagawin ka sa 2025, gawin mo na. Because you don't know if you will be here next year. Yan ang lesson natin nung minsan. Okay? And let me close. Faith is what the Old Testament believers were commended for. Medyo mahaba ang aking outline. Ang faith ay yung bagay na kinomend sa mga mananampalataya sa lumang tipan. Look at verse number 2. For by it, ano yung it? Yung pananampalataya nila. For by it, the elders obtained a good report. Una, sino yung mga elders? Ito yung ating forefathers. Si Abraham, si Noah, si Moses. Sabi dito sa talata, verse 2, sa magitan ng kanilang pananampalataya, talagang nakamtan nila yung magandang report. Kumbaga, report card. Ay, magagaling. Talaga naman. Imagine si Abraham. Abraham, Numbers 22. Genesis 22. Ialay mo ang iyong anak. Saksakin mo ang iyong anak. Ialay mo sa altar sa akin. Anong ginawa ni Abraham? Early morning, bumangon. Madaling araw. At madilim pa, madilim pa, bumangon at dinala yung anak at iaalay sa Diyos. At talagang inalay, tinalian si Isaac, nilagay, sasaksakin. Tamang faith yon. Kaya mo yon? Bakit niya ginawa? Naniniwala si Abraham na pag sinaksak niya yung anak niya, mabubuhay ulit. Sabi sa Hebrews, aaralin natin yon minsan. Yun yung faith. At lahat itong mga tao na to, itong mga forefathers natin sa Old Testament, they were commended for their faith. Now, sinong kasama dyan? Sina Abraham, sina Moses. Tapos si Moses. Si Moses, hindi nga nakarating ng promised land, di ba? Bakit? Nagalit eh. Hinampas ang bato ng ilang beses. Sabi ng Diyos, kausapin mo yung bato at magbibigay ng tubig. Galit na si Moses kasi ang titikas ng ulo ng mga membro.
Eh di hinampas yung bato sa galit. Hindi nakarating sa promised land. Kasi sabi ng Bible, hindi ka kasi naniwala sa sinabi ko. Hindi ka naniwala eh. Ngayon, bagamat si Moses, si David, alam niyo naman si David, ang kasalanan, di ba? Si Bathsheba, nagkaroon sila ng anak, pinatay ng Diyos. E di nagkaroon ng pangalawang anak, si Solomon. At doon sabi sa Bible, ang Panginoon ay masaya kay Solomon. Kaya binigyan siya ng wisdom. So maraming failures. Si Moses, si Abraham, si Jacob, lalo na, ang dami ding failures. Pero sila ay nakabilang sa chapter 11. Gawa ng kung paano nila kinaharap yung mga pagsubok na yon, ginarap nila by faith. Oo nga, kaya nga alam nyo, tayo mga Kristiyano, hindi naman tayo perfect, magkakamali-mali tayo. Pero kailangan, harapin mo by faith. Harapin mo by faith. Kung ikaw ay nagkamali, itama mo. Bumalik ka. And so, dito, yung faith nila ay pinuri ng Diyos. Sabi ng Panginoon, yan ang aking mga lingkod. Talagang ang pananampalataya ay gano'n na lang. And so, gano'n din tayo. Tayo, mga kapatid, ang ating pananampalataya, sabi ko nga kanina sa Sunday School, tayo ay susubukin ang faith. Kasi dyan tayo nabubuhay. The more tayo subukin sa pananampalataya, the more ang ating pananampalataya, kagaya ng ginto, ay malilinis. At yung mga madudumi, aakyat sa ibaba, sa ibabaw, at yung ginto, halos parang salamin, pwede mong tingnan ng iyong sarili. Ang objective ng Panginoon sa ating lahat, dalhin tayo sa isang matibay na pananampalataya. And that is why, testings will always be part of our lives. Because it is the fire na nilalagay mo sa ginto para yung ginto ay mawala yung mga dumi at siya ay maging malinis na ginto para siya ay maging kagamit-gamit. And that is why ngayong umaga, tayo po'y pag-aaralan natin doon chapter 11, tayo naniniwala na pag tayo nanampalataya sa sinabi ng Panginoon, saka natin makikita ang kanyang mga pangako. Hindi tayo nabubuhay sa pag nakita ko ako'y maniniwala. Maraming bagay hindi natin nakita. Ang hangin, hindi naman natin nakikita. Ang musika, hindi naman natin nakikita. Di ba? Nakita niyo ba ang music? Nakikinig, pero hindi nakikita. So, maraming bagay na naniniwala tayo. At dahilan sa paniniwala na ito, mauunawaan natin ang mga bagay na sinabi ng Diyos. At again, marami tayong pagsubok sa pananampalataya, pero magtiwala lang tayo sapagkat ang Diyos natin hindi tayo pababayaan. Tayo po'y tumayong lahat. Let us all stand. Tayo po'y mananalangin, tayo po'y tumungot, pumikit. Tayo po'y mananalangin. Bago po ako magwakas sa panalangin, nais ko sabihin na ang ating Diyos ay nais niya para sa ating lahat na ang ating pananampalataya ay maging matatag. Alam ng Panginoon na maraming pagsubok ang darating sa ating buhay. At ano ang makapagpapatawid sa atin, ano makapagbibigay sa atin ng tagumpay sa lahat ng ito? Ito yung pananampalataya. Itong faith na ito, na ating taglay kung tayo ay na kay Kristo, ang magbibigay sa atin ng lakas upang magawa natin ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin. Now, of course, kung ikaw ay narito at wala ka pa kay Kristo, mahalaga na maunawaan mo, paano ko magsisimula ng relasyon sa aking Diyos? Naniniwala ako may Diyos, naniniwala ako na tinubos niya ako sa kasalanan. Ang kailangan mong gawin, kaibigan, ay tanggapin si Kristo. Sapagkat si Kristo ang siyang nagbayad ng ating penalty. You see, bilang makasalanan, merong penalty. May kabayaran ng kasalanan at ito'y kamatayan. May namatay na para sa atin. Si Kristo ay nagbayad para sa atin upang hindi na tayo magbayad pang muli. Ngunit kailangan mag-decide ka na tanggapin siya sa iyong puso bilang sarili mong tagapagligtas. Now, the question is, will you do that? Because if you will do that this morning, you will go home as a Christian, as a believer. At pag ikaw ay nakakilala kay Kristo, saka mo maiintindihan ang lahat ng mga pangako na binigay niya sa Biblia. Pero mahalaga na una,
tanggapin mo siya sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas. Kung hindi mo pa ginawa, gawin mo ngayong umaga. At tayo namang mga mananampalataya, ay maraming pagsubok talaga sa atin. At ang kailangan natin ay tiwala sa Panginoon upang tayo ay magtagumpay. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this lesson on faith. And I pray that you'd help us to do the right thing. Sa mga narito na wala pa kay Kristo, tulungan mo na sila po ay maligtas ngayong umaga. At kami, Panginoon, na nakikristo na, kami po ay magkaroon ng lakas na gawin ang mga bagay na iyong sinabi. And sometimes these are difficult things, but help us to believe that we have a God who will enable us magtagumpay. And so pagpalay mo po ang paanyaya at ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Abang lahat po yung nakatungo, nakapigit ngayong umaga, kung nais mong lumapit, manalangin, you can do that. Meron ka mga pinagpipray sa Panginoon. Kung ang iyong pananampalataya ay nanghihina dahilan sa mga pagsubok, you come and talk to the Lord. Alam mo, wala po tayong ibang source ng faith. But like we have studied in 1 Peter chapter 1, verse number 5, it is the power of God na tayo makapagpapatuloy sa hindi natin kaya eh. Kahit gano'n tayo kagaling, kahusay, karunong, may mga bagay na hindi lang natin kayang gawin. At ang isang halimbawa ay ang kaligtasan. Kaibigan, kahit gaano ka kabuting tao, kahit gaano ka kabuting asawa o anak man, o kahit gaano ka kabuting manggagawa, ang kailangan natin upang makarating sa langit ay ang mapatawad sa kasalanan sa magitan ng dugo ni Kristo na ibinigay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang ating mga kasalanan. At kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, ngayong umaga ikaw ay maliligtas. Habang lahat tayo nakatungo nakapikit, patuloy po tayong manalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo pong mga salita ngayong umaga. Ikaw po ang magbigay sa amin ng matatag na pananampalataya at sa mga kapatid na lumapit upang ilapit ang kanila po mga pangailangan. Dinggin mo po ang bawat isa sa kanila. Ikaw lang, Panginoon, nakakaalam ng kanila po mga saloobin at mga kahilingan. We pray, Lord, that you will grant their request. At tulungan mo kami, Panginoon, ngayong umaga, kung meron ditong wala pa kay Kristo, na sila po din ay makasumpong ng iyong biyaya tungo sa kaligtasan ng kanila po mga kaluluwa. We pray that you'll bless the message, and thank you, Lord, for your Son, the Lord Jesus Christ, who died on the cross to pay for our sins upang kami po ay maligtas. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. You may be seated. Salamat po.